Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Siyempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong pasabog po ni Atty. Glenn Chong mga tambay. Talagang tahasan po na talagang sinasabi niya po na sanay daw po sa anomalya at sa sinasabi pong korupsyon ang si BBM mga tambay. At sinasabi rin niya po na tahasan po itong nandaya din ng halalan mga kababayan. Napakarami niya pong ibinibintang at pasabog po kay BBM mga kababayan. Pakinggan po natin si Atty. Glenn Chong na hindi po nila ito maidemanda. Bakit kaya hindi nila kayang idemanda si Glenn Chong? Napakarami na pong sinasabi nito. Hindi po ba? Pero hindi po siya kinakasuhan ng gobyerno. Bakit kaya? Pakinggan po natin si Atty. Glenn Chong. Bago mo lang lahat. Huwag niyong tawagin presidente yan. Mandaraya yan eh. Kaya hindi ko tinatawag na presidente si Marcos. Dahil ako mismo, testigo, tinaya niya yung eleksyon niya. Ang promotor, sabi pa ni Lisa, partner daw niya in everything. Partner din sa Mandaraya. Hindi na ba mag-asawa eh. Natandaan nyo? Sinabi ko, inamin ni Lisa Marcos sa harap ko. Mag-meeting ako sa may-ari ng Smartmatic. Pero hindi ka pwedeng sumama. Tinuro ka ako. Dahil galit na galit sila sa iyo. Ito kasagsagan ng kampanya noong 2022. O si Lisa Marcos nakipagkonsyado sa Smartmatic para dagdagan ang boto ni Marcos. Para dumikit sa boto ni Inday Sara. Tapos, nung birthday ni Marcos, sinabi ni Lisa, partner ko siya in everything. So, pati yung gaya, kasama si Marcos, alam niya. Kung kasi partner in everything sila eh. Pero ito, ikwento ko, iba pa to. Madaraya yan ha. Huwag yung tawagin presidente yan. Pag tiniman natin na bumaba siya, dapat pag siyang bumaba, ay hindi siya totoong halal na taong bayan. Doon kasagsagan ng kampanya, nandun ako sa headquarters nila sa Mandaluyong. Yan yung blue na building dyan. Kaya balus pala daw yun. Itong palapag yan. Ang level ko, ang security level ko hanggang 6th floor. Si Marcos nasa 7th floor. Hanggang 6th floor ako. Kahit anong palapag, pwede ako pumasok. Up to 6th floor. Si Marcos doon nagtatago sa 7th floor. Sila lang doon. Minsan may isang doktora, tinawag ako doon sa parking lot, inaba ako doon. At sinabi niya, attorney, may NBI agent ako na gusto makipagkita kay Bongbong. Ito yung tumulong sa kanya na itago yung pagdawin sa kanya. Na itago siya doon sa issue ng Napoles. So, ibig sabihin, si Marcos ay kasama doon kay Napoles. Opo yun. Tinago ng Bongbong na yun, yung involvement ni Marcos sa kay Napoles, sa scam ni Napoles. Kaya Marcos, huwag kang magmalinis. Napoles pa lang, gamit ka na doon. Tapos ito dito kayo sa blood control. Di ba ikaw ang pamot? Ikaw ang nandyan nakaupo sa office of the President. Ayoko talagang tawagin ko, Mandaraya na po. Yan pa mga tambay, ang matapang at tahasang sinabi po ni Glenn Chong, mandaraya sa halalan at sangkot daw po ayon kay Glenn Chong sa anomalya po ni Napoles. Pwede pong mangyari yon. Bakit po mga tambay? Noong mga panahon po yun ay senador po siya. Senador po siya. At naging congressman din po siya. Bago po siya naging senador ay naging congressman po muna siya. At syempre po naging gobernador sa kanilang probinsya. At noong mga panahon na pumutok po ang Napoles ay napakarami pong politikong sangkot.
At ayon po kay Glenn Chong ay kasama po si BBM sa Napoles. At ito po ay pinagtakpan lang para maitago ayon po sa kanya dito sa isang NBI agent, mga tambay, na nakausap niya nung panahon na kanyang binabanggit. Napakatindi po itong pasabog ni Glenn Chong, mga tambay. Pwede po siyang idemanda gamit ng DOJ. Alam naman po natin ang DOJ ay talagang gigil na gigil po yan sa mga sumusuporta at talagang nakikipaglaban sa tama. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya dito po, mga kabayan, tingnan po natin kung ano po ang isasagot nila kay Glenn Chong dito po sa pasabog na unang-una ang walang kamatayang pandaraya sa halalan para lang po ito yung madikit sa bilang at sa laki ng numero na bumoto kay Vice President Inday Sara. At syempre po ang tahasang paratang at bintang ni Glenn Chong, ni Atty. Glenn Chong, na isa po itong magnanakaw noon pa umano dahil sangkot na ito sa PIDAP sa mga maanumalya na kinasangkutan po ni Janet Napoles na siya po ngayon ay nakakulong, mga kababayan. Kaya po nakakalungkot, mga kababayan, na noon pa pala, pagka po totoo ang sinabi ni Glenn Chong, noon pa pala ay sanay na po pala talaga ito magnakaw umano. Sa bagay, ganun din po naman nung pamilya niya, di po ba? Ang pamilya niya po at ang kanyang ama ay napakarami pong issue na pagnanakaw umano at mga ill-gotten wealth na hindi maipaliwanag. At napakaraming tagong yaman daw nila sa buong mundo. Sa lahat daw ng bansa, halos ay meron silang mga nakatagong yaman. May katotohanan po ba ito, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang isa pong pasabog ni Atty. Glenn Chong, mga kababayan, dito po kay BBM na ayaw niya pong tawaging presidente dahil hindi raw po ito totoong presidente dahil sa mga pinaggagawa nilang anomalya sa ating bansa, mga kababayan. Isang damukal po ang kanya pong kinasasangkutang issue. Meron pang pulburon at coke. Pero po nananatili po ang ating mga men in uniform na tulog. Mahimbing na mahimbing po ang pagkakatulog dahil po sa sinasabi pong busal umano at takip sa mata na napakahirap po at nakakasilaw na ningning. Hindi kaya ito ginto o isang damukal na kislap ng salapi? Hindi kaya. Maraming salamat po, mga kabayan, sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at sa ating po mga subscribers. Maraming salamat po at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you rin po. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat din po. At syempre po yung dasal po natin at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Ang ating Vice President po, syempre po maingatan sa kapahamakan. Ganun din po ang ating dating Pangulo Duterte, maingatan po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalo mabilis sa ating bansa. Maraming pong salamat sa mga dasal, mga kababayan. At syempre po, mga kababayan, mag-ingat din po tayo at magdasal. Syempre po sa mga sinasabi pong kapahamakan ay mailayo po tayo. Syempre po, pati po ang ating mga mahal sa buhay, ang ating buong sambahayanan ay maingatan po, mga kababayan. Maraming salamat po, mga tambay. Sa muli, paalam po. Ingat po tayo. Bye-bye.